Umabot na ang usapang pagtakas ni dating Bamban Mayor Alice Guo sa briefing ng Senado sa budget ng Transportation Department. Inanunsyo ng Philippine Coast Guard na isasama na nila sa pre-departure inspections ang non-common carriers. Yan ay matapos tanungin ni Senator Coco Pimentel si PCG Commandant Ronnie Hilgavan kung dapat ba ay na-intercept nga nila ang yate na umano'y sinakyan ni na Alice Guo palabas ng bansa. Vessels which are non-common carrier are not included in the PDI. And that is the reason why we are now revising the circular. Ayon sa Institute for Maritime and Ocean Affairs, ang common carrier ay tao o korporasyong nagtatransport ng pasahero o kagamitan ng may bayad. Masasabing non-common carrier ang yating sinakyan ni Guo. Dagdag ni Gavan, maaaring sa Oktubre na magiging epektibo ang pagbabago sa regulasyon. Meron din naman daw itong legal basis kaya hindi kailangan ng bagong batas para maisama ang non-common carriers. Therefore, you could have done that even before. It is Why do we need an Alice Go incident before we can anticipate such a scenario and then cover it? the regulation was made in 2009 and I'm taking my role now to revise it, Your Honor. Napaginitan din ni Senator Raffy Tulfo ang PCG dahil naman sa kakulangan daw ng pag-inspeksyon ng dredging vessels na maaaring ginagamit para itakas o ipasok sa bansa ang mga nagtatrabaho sa Philippine offshore gaming operations. Dagdag ni Tulfo, maaaring nakokompromiso na ang seguridad ng bansa dahil sa pagpapabaya ng PCG. Yan sa may bandang Sofitel. Every night, may bumababa mga Chinese nationals, walang humaharang. And then Alice, wala man na nag-account kung tama ba yung bilang ng mga dumating versus yung papaalis na. Wala kang ginagawang checking. Bantayan nyo dapat yan. Di ba nakikita, hindi lang dito, sa Zambales, marami mga dredging vessels, labas-masok ng bansa natin, unchecked. Walang ginagawang accounting, di ba? Sabi ng PCG na sa Immigration Bureau ang pag-issue ng Sure Pass para mapasok ang bansa ng mga dayuhang nasa mga vessel. Ngunit kinwestiyon din ni Tulfo kung paano sila nakakasigurong lahat ng nabigyan ng Sure Pass ay sumasakay muli ng barko o pabalik ng bansa nila. Posible nga raw din kasi nakasama na si Alice Guo sa mga pumasok sa mga vessel na ganito. Nirekomenda ni Tulfo ang paggamit ng mga K9 upang masigurong walang nagtatago sa Chinese dredging vessels. From the Coast Guard side, we will be reaching out to our partners in the CAQS and we will be pursuing memorandum of agreement with them so we can develop a system to harmonize our efforts. Ang PCG ay civilian agency sa ilalim ng pamumuno ng Transportation Department. Ang DOTR ay humihingi ng halos 190 billion pesos para sa 2025. Para sa Agenda, Agatha Gregorio, BNC.